Ang isang gabi sanang kasiyahan sa panonood ng concert ay humantong sa ilang taong paghahanap pagkatapos ang dalagang ito ay hindi na nakauwi sa kanilang tahanan. At pagkatapos ng lagpas 3 taong paghihintay, naliwanagan din ang malagim na sinapit nito. Magandang araw at welcome mga kakantuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. At ngayon, simulan na natin ang kwentuhan. Magagandang baybayin, maaliwalas na panahon at sikat na theme parks. Ito ang madalas na humihikayat sa mga tao na pumunta sa California. At sa lugar ng Newport Beach, matatagpuan mo doon ang tahanan ng pamilya ng 23-year-old na si Denise Huber. Kahit ito ay nasa tamang edad na, siya at ang kanyang kapatid na si Jeff ay nakatira pa rin kasama ng kanilang ama na si Dennis at inang si Ian Huber. Si Denise ay ipinanganak noong November 22, 1967 at ito ay may positibong pagpapalaki mula sa kanyang dalawang mapagmahal na mga magulang, kung saan ang kanilang pamilya ay nakapagtatag na ng magandang buhay sa bayan na ito. Nang siya ay bata pa, inilalarawan nila itong masayahin, adventurous, magiliw at nakakaaliw kasama. Dahil din sa suporta ng kanyang mga magulang, lalo pa itong nag-excel sa paaralan kung saan siya ay madalas na makakuha ng mataas na grado at nakakasundo ang halos lahat sa kanyang eskwelahan. Pagkatapos graduate sa high school, ito ay nag-aral naman sa University of California, Irvine upang kumuha ng kurso na social science. Dagdag pa sa kanyang pagiging matalino, may ganda din itong nakakahumaling na halos hindi ito maiwasang pansinin ng mga taong nakapalibot sa kanya. Kaya sa kanyang mga kabataan, marami itong naging boyfriend pero wala nga lang itong naging mahabang karelasyon. Maliban pa sa hilig niyang gumala, nag-e-enjoy din itong mag-attend ng mga event at party sa bawat pagkakataon na magkaroon siya. At bilang avid fan ng Sacramento Kings, madalas din itong manood ng lokal na basketball games. Ngayon, isa pa sa mga kinakahiligan niya ay ang suportahan ang paborito niyang mga banda, na noong June 2, 1991, nagplano itong panoorin ang solo artist na si Morrissey sa may forum sa Englewood. Sobrang gusto ni Denise ang alternative rock na genre na dinala ni Engel sa US, kaya hindi niya talaga pinalampas na makita itong mag-perform ng live. Nang nakaraang buwan, kakapasok lang nito sa isang relasyon sa bagong boyfriend niyang si Steven. At bagaman ang dalawa ay nagplanong pumunta sana sa event ng magkasama, may kinakailangan gawing importante si Steven na nagpabago ng isip niya sa huling minuto. At dahil ayaw naman niyang pumunta ang girlfriend sa show ng mag-isa, nagsuggest itong isama na lang ang kaibigan nilang si Rob Calvert. Ang tatlo ay magkakatrabaho sa Spaghetti Factory, kaya kilalang kilala na nila ang isa't isa ng mabuti. Bukod pa doon, parang hindi rin ligtas para sa isang babae ang pumunta doon ng mag-isa. Pagkatapos magkasundo sa plano, sinundo ni Denise si Rob sa bahay nila mga bandang 7:30 ng gabi. Ang dalaga ay nagpa siyang magsuot ng itim na short dress, stockings at high heels para sa concert. Noong una, nag-alok pa si Rob na siya na ang magmamaneho para sa kanila gamit ang sarili niyang sasakyan. Pero pagkakita ni Denise sa kotse nito, iginiit niyang kotse na lang niya ang kanilang gagamitin. On the way sa concert, tumigil sila saglit sa isang liquor store upang bumili ng vodka at orange juice at hinihalo ito sa yelo. Ang dalawa ay dumating sa Forum Club sa Englewood mga bandang 8 p.m. at sila ay umupo muna sa likuran ng sasakyan ni Denise at nag-usap habang umiinom ng ginawa nilang cocktail. Pagkatapos noon, pareho nang nag-enjoy ang dalawa sa concert at natapos ang show mga bandang 11:30 ng gabi. Gayunpaman, kahit medyo gabi na, mukhang ayaw pang tapusin ng dalawa ang kanilang gala. Kaya sa halip na dumiretso pa uwi, pumunta muna sila sa isang bar sa Long Island at uminom pa ng ilang bote ng beer bago umalis doon mga bandang 1:30 ng madaling araw. Nang parehong may pasok sa trabaho sa umaga ding iyon, doon na sila nagpasya na umuwi na at magpahinga.
Pagkahatid ni Denise kay Rob sa bahay nito bandang 2:00 ng madaling araw, nagpaalam na ito sa kaibigan bago dumiretso na rin pauwi sa kanilang bahay. Pero lingid sa kaalaman ni Rob ng mga oras na iyon, ito na ang huling beses na makikita niya si Denise na buhay. June 3, 1991, ang mga magulang ni Denise ay gumising sa isang normal na umaga at naghanda na para pumasok sa trabaho. At sa pag-iisip na ang kanilang anak ay tulog pa sa kwarto nito, hindi na nila ito inabalang tingnan. Tumungtong pa ang 7:30 ng umaga, napansin na nilang may kakaiba nang hindi pa rin ito nagigising sa tamang oras para pumasok sa trabaho. Nang pinuntahan nila ang kwarto nito, wala silang inabutang tao doon at mukhang wala ring nabagong kahit ano sa paligid mula nung nakaraang gabi. Ngayon, si Denise ay 23 years old na at hindi na rin isang teenager. Kaya bagaman nakatira ito kasama ng kanyang mga magulang, hindi naman nila ito hinihigpitan at libre itong lumabas at umuwi ng kahit anong oras man niya gustuhin. Gayunpaman, bilang responsableng anak na may 2 pinagsasabay na trabaho, hindi normal sa kanya ang hindi umuwi, lalo na kapag may pasok siya sa susunod na araw. Bilang Lunes ng araw na iyon, ang mag-asawa ay inisip na lamang na baka dumiretso na ang anak sa trabaho, kaya nagpatuloy na lang din sila sa kanilang araw, umaasang makikita naman nila ito mamayang hapon. Pero pagkalipas ng ilang oras, pagkatapos nila makauwi sa bahay, hindi pa rin nila makita si Denise. Nang nakakaramdam na ng pag-aalala, tinawagan nila ang opisina ng anak, mga malalapit na kaibigan, at maging ang lokal na police department upang magtanong kung may nakakita ba sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, wala ni isa ang makapagturo kung nasaan ito. Dahil doon, tuluyan na silang nagpasya na mag-file ng missing persons report. At habang naghihintay ng kahit anong update, sinubukan din ng mag-asawa na tawagan ang best friend ni Denise na si Tammy Brown upang magtanong kung may narinig ba ito mula sa kaibigan. Ngunit kagaya nila, nagtataka din ito kung nasaan si Denise. Sinubukan ding tumawag ni Tammy sa iilan nilang kaibigan at kasama na doon si Rob na siya ring ang huling tao na nakakita kay Denise. Pero kahit siya ay wala rin kahit anong balita mula rito. Sa pagnanais na makatulong sa pamilya ng kaibigan, nagpasya siyang mag-ikot-ikot sa kanilang lugar at maghanap ng kahit anong bagay na maaaring magbigay sa kanila ng ideya kung saan ito. At nang ito ay nagmamaneho na patungo sa bahay ng mga Uber, doon na niya nakita ang sasakyan ni Denise na nakaparada sa tabi ng daan sa Corona del Mar Freeway. At ang lokasyon nito ay mga ilang metro lamang ang layo sa bahay nito sa Newport Beach. Pagkadiskubre niya doon, agad nitong tinawagan ang mga magulang ni Denise kung saan naghintay muna siya sa pagdating nila bago sinuri ang sasakyan dahil takot itong gawin iyon ng mag-isa. Ang mga gulong ng kotse sa likuran ay flat na parang mukhang ito ay nasiraan sa daan habang ang hazard lights nito ay nakaiwan pa ring naka-on. At iyon ang nagbigay sa kanya ng masamang kutob. Pagkadating ng mga magulang ni Denise, tiningnan nilang tatlo ang loob ng kotse pero wala silang nahanap na kahit anong clue doon. Pati susi ng kanyang sasakyan ay nawawala din. At ang dating sa kanila, wari ba'y lumabas si Denise sa kotse upang humingi ng tulong. Ngayon, ng taong 1991, hindi pa uso ang mga mobile phones, pero buti na lang siya ay nasiraan malapit sa mga iilang payphone, motel at isang daanan papunta sa bayan. Pero syempre, hindi pa rin yun nagpapahiwatig na okay na ang lahat. Ang paghahanap ng pulisya kay Denise ay nagsimula pagkasikat ng araw ng sumunod na umaga. At halos ang buong bansa ay tumulong sa paghahanap dito pagkatapos kumalat ang mga nangyari sa balita. Nagpalagay din ng posters ang pamilya nito sa paligid ng bayan at mga syudad, umapila sa telebisyon at nagpost din sa mga malalaking billboard. Ngunit sa kabila ng lahat ng efforts na ito, wala pa ring lumabas para magbigay ng kahit anong leads. Gumamit din ng pulisya ng mga aso kung saan may naamoy ang mga ito mula sa kotse. Pero nang sinubukan na nila itong sundan, bigla na lang nawala ang trace ng amoy, mga 25 meters pa lang ang layo patungo sa freeway. At wala rin silang nakitang palatandaan na nasa paligid lang si Denise.
Nang ang paghihintay nila ay umabot na ng mga araw, hanggang sa ito ay naging linggo at kalaunan ay ilang buwan, halos naglugsa na ang mag-asawa sa pagkawala ng kanilang anak. Dahil kahit pa sila ay umaasa na ito ay makakauwi ng ligtas, hindi rin nila maitatanggi na malaki ang probabilidad na may nangyari talagang masama dito, lalo pa kung titingnan mo ang mga takbo ng mga pangyayari. Ngayon, bagaman halos ang buong bayan ay alam na ang balitang ito, kalaunan ito ay kinonsiderang isang cold case dahil sa kakulangan ng leads upang mapagalaw ang kaso. 3 taon pa ang lilipas, hindi pa rin maalis sa isipan nina Dennis at Ion kung ano talaga ang nangyari sa kanilang anak. Kung may pag-asa pa ba na mahanap nila ito o wala na talaga. Iyon sana ang mangyayari, kundi dahil sa hindi inaasahang engkwentro na magbubukas muli sa kaso. July 13, 1994, sa area banda sa labas ng Prescott sa Arizona, patungo ang isang babaeng nagngangalang Elaine Court at ang partner niyang si Jack sa bahay ng isang lokal doon upang bumili ng pintura. Nakilala nila ang lalaking ito mula sa palengke ng nakaraang linggo at napag-usapan nilang kumuha ng pintura mula sa bahay niya na matatagpuan sa Cochise Drive sa Dewey, Arizona. At ang pangalan ng lalaking ito ay si John Joseph Amalaro. Si John ay ipinanganak sa Long Island, New York noong taong 1957 at lumipat sila ng pamilya niya sa Orange County nang siya ay bata pa lamang. Ang mga taong nakakakilala sa kanya ay mailalarawan siya bilang isang tahimik at may pagka-awkward na tao, pero sa kabila ng kanyang mahiyain na personalidad, palagi raw itong gumagawa ng gulo sa kanyang paaralan. Maliban pa doon, nahihirapan din itong matuto dahil sa kanyang anti-social na ugali at wala rin itong pakialam sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ngayon, isang malaking dahilan kung bakit siya ganito ay kung paano siya pinalaki. Dahil bagaman ang ama niyang si Angelo ay isang mabait at maalagang magulang, ang kanyang ina naman na si Ann ay kabaliktaran noon. Sobra itong strikto at madalas nitong gamitin ang relihiyon upang takutin ang kanyang mga anak na maging masunurin. Sa katunayan, si Ann ay sobrang controlling na hindi niya pinapahintulutan si John o kahit sino sa kanilang magkakapatid na makita ang kanilang mga kaibigan pagkatapos ng klase. Nang sila ay tumuntong na sa pagiging teenager, pinagbawalan din sila ng ina na makipag-date o pumasok sa kahit anong relasyon. At halos sa buong buhay nila, mahigpit ang pagbabantay ni Ann sa kanila kahit pa sila ay naging teenager na. Pero lumalabas din na dahil doon, marami silang mga hindi naging pagkakaunawaan ng kanyang mga anak. Isa pang patakaran ni Ann sa bahay ay bawal makipag-usap ang magkakapatid sa isa't isa maliban na lang kung ito ay pinapahintulutan niya. Bawal din silang mag-usap tungkol sa politika at relihiyon at maaari lamang silang umupo sa mga itinakda niyang pwesto para sa kanila sa sala at hapagkainan. Kaya kung makikita ninyo, ang hindi normal na childhood ni John ay parang isang refleksyon ng mahigpit at controlling na ugali ng kanyang ina. Kalaunan, umapekto din ito sa kanya hanggang sa siya ay tumapak na sa hustong gulang. Pagkatapos niyang umalis sa kanilang bahay, pagtapak sa edad na 18 years old, ilang beses sinubukan ni John na maghanap ng professional na career. Gayunpaman, sa bawat subok niya, palagi itong pumapalpak. Sa pagsunod niya sa mga yapak ng kanyang kapatid na natanggal sa trabaho dahil sa isang sexual misconduct, sinubukan naman ni John ang maging isang chiropractor. Ngunit bago pa niya matapos ang kurso, nag-drop out na ito. Pagkatapos noon, sinubukan naman niyang abutin ang pangarap na maging isang police officer. Pero nang siya ay bumagsak sa training ng 4 na beses, tuluyan na itong sumuko. Sa huli, pinili na lang niya ang karera sa pag-house painting at bilang ang trabahong ito ay parehong public at kinakailangan ng pagkikipaghalubilo, nagawa niyang makipagrelasyon sa iba't ibang babae. Si John ay matatawag mong weirdo at may potensyal na maging mapanganib, pero at least ng mga panahong iyon, hindi pa ito nakaranas maaresto ng pulisya o masangkot sa kahit anong gulo sa batas. Pero ang lahat ng iyon ay magbabago pagkatapos niyang makilala sina Elaine at Jack.
Bagaman ito ay nanatiling kalmado nang sila ay nagkakilala sa palengke, mukha naman itong aligaga nang ang dalawa ay nasa kanyang tahanan. Pagkatagpo sa kanila, agad niyang kinuha ang mga pinturang bibilhin nila at sinamahan palabas ang magkasintahan sa driveway na para bang ito ay nagmamadali. Nabanggit niya rin sa mga ito na kakalipat niya lang daw sa Arizona 6 na buwan ang nakakaraan, pero ang pahayag niyang iyon ay nakakapagtaka dahil ang bahay niya ay puno ng mga basura, box at iba pang gamit. May nakita rin silang mga lagpas 100 paint cans na nagkalat sa garden. At isa pang mukhang mahalagang bagay sa property niyon ay ang rental truck na nakaparada sa gilid. Kaya kung kakalipat niya lamang sa lugar ng nakaraang 6 na buwan, bakit pa niya kinakailangan iyon? Ngayon, pagkatapos nilang makuha ang pintura, bumalik na rin sila sa kanilang sasakyan, kung saan bago sila umalis, isinulat ni Elaine ang kanyang plate number sa baba ng kanyang dashboard. Ang plate number na ito ay Californian at hindi ngayon nakaregister sa sarili nilang estado. Kaya sa paniniwalang ninakaw ang truck na iyon, nireport ito ni Elaine sa pulisya. Ang mga otoridad naman ay chinek ang plate number na iyon sa registry at doon na nga nila natuklasan na ito ay dati nang nireport na nawawala nang nakaraang 6 na buwan lang. Nang may hawak ng search warrant, pinuntahan nila muli ang bahay ni John Famalaro at agad na hinalughog ito. At sa pag-inspect nila sa buong property, nakakuha ng pansin nila ang isang cord na konektado sa truck na papasok hanggang sa bahay nito. Gamit ang bolt cutters, pinasok nilang likuran ng truck at nakita nila doon ang marami pang paint cans, cardboard boxes at mga plastic na bag na puno ng container. At matatagpuan sa gitna ng lahat ng basura ay ang isang freezer. Ngayon, nasagot na kung bakit may nakakonektang cord sa loob ng truck. Sa kanilang paniniwala na ang freezer ay naglalaman ng droga, tumawag sila ng narcotics team upang ma-check ito ng mabuti. Pagkadating naman ng team sa lugar, binuksan nila kaagad ang freezer, pero gayon pa man, hindi sila naging handa sa kanilang nakita sa loob. Pagkasilip nila, may nakita silang mga tambak na plastic bag sa loob at nakausli ng bahagya mula doon ay ang isang kamay ng tao. Nang tinanggal pa nila ang mga nakapatong na plastic bag sa taas nito, doon na nila nakita ang frozen na katawan ng isang dalaga. Ang katawan ay nakapwesto sa semi-fetal position nang nakaposas ang dalawa niyang kamay sa kanyang likuran. Ang mukha naman niya ay tinakpan ng duct tape mula sa kanyang mga mata hanggang sa kanyang bibig at dagdag pa dito, siya rin ay hubotubad. Napansin din nilang ang bungo nito ay sobrang wasak na ang ibang bahagi pa nga noon ay nag-iwan ng butas sa mga plastic bags na nakatabon sa kanya. Dahil sa kagimbal-gimbal na nadiskubre, mabilis na nireseal ng mga nagulantang na officer ang freezer upang ma-preserve ang katawan para sa isang proper na autopsya. Nang nangyayari ang lahat ng iyon, nanood lamang si John mula sa kanyang bintana habang unti-unti pang natutuklasan ng pulisya ang nakakakilabot niyang lihim. Nang mismong oras ding iyon, agad nila itong inaresto at dinala sa estasyon. Ngunit sa kabila nun, wala itong pinakitang emosyon at hindi rin nagbitaw ng kahit anong salita sa buong pag-aresto sa kanya. Ang tanging pagkakataon lang na binali niya ang kanyang katahimikan ay nang humingi na ito ng abogado. Ang katawan naman na nahanap nila ay sinuri ng mga forensic expert kung saan kinakailangan pa nilang gumamit ng hair dryer upang tunawin ang yelo sa ibang bahagi ng katawan nito para sa eksaminasyon. Kinakailangan din nilang gawin iyon para makuha ang accurate na resulta para sa mga bagay kagaya ng fingerprints. Kalaunan, mula sa fingerprints nito, may nakuha silang match sa isang Californian driver's license. At sa kasamaang palad, ito ay kay Denise Huber na 3 taon nang nawawala. Aabutin pa ng mga ilang araw para mahalughog ng mabuti ng mga pulisya ang nakaimbak na bahay ni John dahil klarong-klarong may problema ito sa pagtapon ng kahit anong bagay. Ang kabutihan lang noon ay nasama din doon ang mga mahahalagang ebidensya na nasa kanyang tahanan.
Sa loob, may nahanap silang mga iilang kahina-hinalang item at karamihan sa mga gamit ni Denise na nasa isang box na may label na Christmas. Nakita din nila doon ang sapatos ng dalaga, purse, makeup at susi ng kotse. Nasa loob din ng box ang suot niyang damit ng gabi na ito'y nawala na ngayon ay may punit na sa tagiliran. Sa isang box naman, may natagpuan silang duct tape, duguang mga trapo, damit ng lalaki, pangtanggal ng pako at isang duguang martilyo. Kalaunan, gamit ang DNA analysis, makukumpirma nilang iyon ay dugo ni Denise. Ngayon, sa kabila ng lahat ng interogasyon sa kanya, kailanman hindi inilahad ni John kung ano ang eksaktong nangyari kay Denise. Pero kapag titingnan mo kung paano naiwan ang sasakyan, ang katawan ng biktima at ang mga ebidensyang natagpuan sa loob ng bahay nito, napagtagpi-tagpi nila ang mga pangyayari ng gabi ng krimen. Ang mga sumusunod ay ang mga hinihinala nilang nangyari base sa mga ebidensya. Una, walang senyales ng pag-aaway o pagpupumiglas ng biktima sa aktwal na lugar kung saan natagpuan ang kotse nito. Pero ang sapatos ni Denise ay mukhang sira-sira na ang takon na para bang kinaladkad ito sa sahig. Dahil doon, malaki ang posibilidad na hinila ito papalayo sa kotse. Pangalawa, sa loob ng bahay ni John, may nakita silang dalawang peking police uniforms na maaaring ginamit nito upang magpanggap bilang isang officer at kunin ang tiwala ng dalaga. Kung alin man doon, nagawa niyang mapasakay si Denise sa kanyang kotse. Pagkatapos noon, dito na niya pinusasan ang kamay ng dalaga at dinala ito sa isang warehouse kung saan siya ay parehong nagtatrabaho at nakatira ng mga panahong iyon. Dahil din sa mga shipping labels na natagpuan sa mga kahon na nasa loob ng bahay, natuklasan ng pulisya ang lokasyon ng warehouse. Pagkakuha nila ng search warrant para ma-inspect ang lugar, agad nila itong pinuntahan at hinalughog kung saan may nakita silang parang brown na mancha sa likod ng bagong tuyo na pader na muling makukumpirma nilang dugo rin ni Denise. Base sa mga ebidensya, dito na tinakpan ni John ang mukha ni Denise ng duct tape at ng plastic bag bago niya ito pinagsamantalahan. Nang natapos na siya sa kanyang kahayupan, pinukpok niya ang ulo nito ng martilyo at ng nail puller. Kinukumpirma din ng forensics na hinampas niya ang ulo ng dalaga nang hindi bababa sa 30 o 30 na beses na naging dahilan ng pagkabasag ng bungo nito. Pagkatapos ng lahat ng iyon, iniwan niya ang katawan ng dalaga ng 3 araw na nakumpirma nila dahil sa nahanap nilang resibo ng pagbili niya ng freezer na may petsang June 6. Sa kanila pang pag-iimbestiga, may nahanap rin silang pinagputol-putol na newspaper at articles tungkol sa pagkawala ni Denise at isang missing persons poster. Isang VHS tape din ang natagpuan nila sa bahay na naglalaman ng emotional na pagmamakaawa ng mga magulang ng dalaga sa telebisyon. Gamit ang lahat ng mga ebidensyang ito, nakapagtatag sila ng malakas na kaso laban kay John, pero gayunpaman, aabuti ng 3 taon bago nila ito na-compile ng maayos. Sa wakas, noong May 8, 1997, humarap din sa unang paglilitis si John para sa kidnapping, sodomy at first-degree murder ni Denise Huber. Sa katunayan, sobrang marami ang ebidensyang naipresenta sa korte laban sa kanya para sa kasong murder na hindi man lang sinubukan ng mga abogado niya na kontrahin ito. Sa halip, nag-focus na lamang sila sa ibang kasong inakusa sa kanya. Iginiit ng depensa na si Denise ay hindi na-kidnap dahil wala di umanong senyales ng pagpupumigla sa lugar ng crime scene at dagdag pa doon, hindi din daw nila mapapatunayan na si John ang dahilan ng mga sira sa sapatos ng dalaga. Pinagdiinan din nila na ang proseso ng pag-freeze at pagpapatuyo ng katawan ng biktima ay maaaring umapekto sa accuracy ng autopsy results. Kaya sa makatuwid, dapat daw i-discredit ang mga akusasyon na pinagsamantalahan niya ito. Pero sa huli, sa kabila ng kanilang mga salaysay, hindi iyon naging sapat na depensa. At pagkatapos ng ilang linggong deliberasyon, nahatulan itong guilty sa lahat ng akusasyon sa kanya
At ito ay napatawa ng pinakamabigat na parusa ayon sa batas, ang kamatayan. Hanggang sa araw na ito, siya ay nasa death row pa din at naghihintay ng kanyang eksekusyon. Para naman kay Dennis at Ion, nakamit na rin nila sa wakas ang pinakahihintay nilang hustisya para sa kanilang anak. Gayunpaman, ang paglilitis ay nagdulot din ng mga panibagong sugat sa kanila. Nagduksa na mga ito ng ilang taon pagkatapos mawala ni Denise at muli nang natagpuan ang mga labi ng anak, at ngayon kinakailangan naman nilang harapin at marinig ang mga pinagdaanan nitong pagdurusa at tanggapin ito upang simula na naman ang paghihilom ng kanilang puso sa pangatlong pagkakataon. Ang mga kasong kagaya nito ay umaapekto ng lubos sa komunidad, lalo na para sa Orange County na lubos na nagluksa sa pagkawala ni Dennis Huber. Matagal nila itong hinanap at walang nakakaalam ng eksaktong nangyari sa kanya nang lagpas 3 taon. Ito ay napakabata pa sana at marami pang pwedeng marating sa buhay. Nasa edad na 23, nagsisimula pa lang itong makaranas ng kanyang independent na buhay. Pangarap din ito sanang bumisita ng England ng summer na iyon bago mag-settle down at mag-focus sa kanyang karera. At sa mga taong lumipas, baka isa na itong asawa, ina o isa ng lola. Pero sa kasamaang palad, ang lahat ng iyon ay inalis ng isang walang pusong killer. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa ngayon. Anong masasabi ninyo sa kasong ito? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like, subscribe, at maaari mo ring i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.